ano po ang pinakamalaking hamon na inyong hinarap bilang bahagi ng PRA? Actually, isa talaga sa misconception ng PRA, number one is destructive siya sa environment. Na parang pag nag-reclaim ka, nag-implement ka ng reclamation project, nakakasira siya sa environment, naninira tayo ng mga corals, nakaka-apekto tayo sa mga communities na malapit sa mga reclamation project. But one thing I learned kasi, hindi naman basta-basta nag-approve ang PRA o nag-i-implement ng project ang PRA nang walang mga kaakibat na mga studies. Before ma-approve ang isang project, marami ang pinagdadaanan na mga levels ng evaluation, lalo na dito sa agency na to. And marami tayong mga requirements na hinihingi from the proponents para ma-minimize yung impact sa environment. Laging iniisip yan ng mga tao na pag reclaimed land ang isang project, madaling mabaon or lumubog sa tubig. So, yun isa sa mga misconception ng reclamation sa Pilipinas. And siguro, ayun lang, nahirapan lang din kasi mabago yung misconception na yan ng mga tao. Unless i-promote talaga ng agency kung ano yung purpose noong mga projects, kung paano ba siya nakakatulong sa public, sa national government natin, na makakapag-provide siya hindi lang ng mga employment sa tao, source of revenue pa rin siya ng government. So malaking tulong talaga yung mga reclamation projects. Okay. Pag-asa